And now, let us prepare ourselves po for the words of God tonight. Hallelujah! At ito po ang second to the last na po ito. Tama po. Yes, sapagkat sa next meeting po natin, yan na po ang huling topic natin sa series Bible study natin about the Faith's Hall of Fame. Hallelujah. Nabanggit ko po ang mga pangalan na talagang nakalagay, mga kapatid, explicitly in the book of Hebrews chapter 11. Napakaganda, mga kapatid, yung ma-mention ka nga lang sa pag-aaral mo. Di ba? Nakita mo lang ang pangalan mo na nakalista sa mga nakapasa, sa board exam, sa entrance exam. Ang laking bagay po, parang ikaw po ay nakakaramdam ng ibang klaseng kasiyahan. Ano pa kaya, mga kapatid, talaga ang pangalan natin ay nananatili sa aklat ng buhay? Yan po talaga ang nakita ko rito. Talagang ang Diyos po pala ay kilala ang ating mga pangalan kung naglilingkod po tayo na may katapatan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At ito na po, mga kapatid, ang tatlong pangalan na ating pong pag-aaralan ngayon. Nauna na po dyan, mga minamahal, sila Gideon, Barak at Samson, mga kapatid, na kung saan nakita po natin ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay very evident ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanilang buhay. Tama po, sabi ni Apostol Pablo, that we are all overcomers as believers of Christ. Kaya talagang kung tayo may nakakaramdam ng pagkatalo, marahil, mga kapatid, may mensahe lang ang ating Panginoon sa atin. Marahil may mga itinuturo ang Diyos, pero it doesn't mean na tayo po'y matatalo kung tayo po'y laging nagtitiwala at nananampalataya sa ating mahal na Panginoon. At ang ating pong topic ngayon sa muli, the victory of faith. At ang tatlong pangalan na ating pong pag-aaralan, una si Jephthah, na kung saan hindi gaano po siyang popular or common na nababanggit po sa Bible. Pero sa ating pong Bible study ngayong gabi, makikita niyo po ang lalim ng pananampalataya ng isa pong warrior na ito ng ating Panginoon. Next is Samson. Siguro mayroon na po kayong idea, mga kapatid, and Samuel. I mean David, mga kapatid. David and Samuel, mga kapatid. So, in the book of Hebrews chapter 11, verse 32, please open your Bible once again, sapagkat nabasa na po natin ito. Pero ipapakita ko lang sa inyo na talagang Jephthah, David, and Samuel ay talaga pong sila ay mentioned in the Bible in the book of Hebrews 11:32. Sabi po dyan, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, then, sabi po dyan, Jephthah, David, and Samuel, and the prophets. So, generalized na po ang pagkakabanggit sa mga propeta. Ibig sabihin yung lahat ng propeta na nagtagumpay, kasama rin po yon. So, ano po ang mga notable actions po according to their faith ang makikita natin sa mga tao pong ito? Sabi ng Panginoon, kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kila Gideon, Barak, Samson, Jephthah, sabi po dyan sa Bicol, David, David, Samuel, at ang mga propeta. Hallelujah. So maliwanag po, mga kapatid, sa nakita kong mga taong ito, ang kanila po talagang pananampalataya ay mayroong action. Lumalaban po talaga sila. As Christians, we need to act according to our faith. At nakikita dapat natin ang manifestation ng ating pananampalataya base po sa ating pakikipagbaka. Again, action validates our faith. Hallelujah. Yan po ang nakikita ko sa paglilingkod natin sa Panginoon. So what are the notable acts of faith shown by these three people of God? Simulan ko po, mga kapatid, kay Jephthah. Hallelujah. Si Jephthah po, talagang ipinakita niya ang kanyang pananampalataya by making a vow to the Lord. Pag sinabi nating vow, panata, mas mataas ang level po niyan sa promise. Commitment na malalim po pag sinabi nating vow, mga kapatid. And Jephthah also, mga kapatid, demonstrated leading Israel to victory. Talagang nag-lead siya at nagtagumpay ang mga Israelita. What is a vow?
A vow to God is a solemn promise or commitment made to God, often in a religious or spiritual context, mga kapatid. And vows are taken seriously and are meant to be kept faithfully. Kasi vow po yan sa Diyos. Kaya nga po, ang gamit po actually sa kasalan, pag tayo po ay nagkakasal ng ating po mga young people, mayroon po tayo doon, mga kapatid, na vows. Giving of vows, ang pagbibigay ng ating higit sa pangako. Kaya nga, ang marriage must not be broken because may vow po tayo dyan, may vows po tayo dyan sa bawat isa, di ba? At higit sa lahat sa harapan ng ating Diyos na buhay. So, ano po ang nangyari? Bakit mayroon pong nabanggit po dyan na panata? Now, tingnan po muna natin ang buhay ni Jephthah, mga kapatid. Let's talk about his early life, mga minamahal. Jephthah was born in Gilead, mga kapatid. Actually, ang pangalan ng kanyang ama is Gilead. And his mother was a prostitute. Hallelujah. Siya po ay anak sa labas. Sabi po ng Bible. And because of his illegitimate birth, Jephthah was driven away by his half-brothers. Parang si Jose rin po ito, mga kapatid, itinakwil to prevent him from sharing in the family inheritance. Nakakaawa po si Jephthah. Talaga pong, kumbaga, ipinatapon po ang taong ito dahil anak po siya sa labas. Yan po ay makikita natin sa Judges chapter 11 verses 1 up to 3. Now, nung siya po ay ipinatapon, yung life niya in exile, mga kapatid, sa ibang lugar, Jephthah fled to the land of Tob, mga kapatid. Pero doon, mga kapatid, sa lugar po na yon, siya po ay ginawang mandirigma ng Panginoon. Kaya minsan po yung mga trial sa buhay po natin, minsan akala natin nakakaawa tayo, pero hindi nyo lang alam na may ginagawa pa rin ang Diyos sa buhay nyo at kung kayo ay gagamitin ng Panginoon, ipiprepare ng Lord ang buhay mo. Doon po sa Tob, mga kapatid, doon ay nagbuo ng isang pangkat si Jephthah ng mga taong lahat itinakwil ng lipunan. Siya po ay nag-lead doon. Yung mga itinakwil ng lipunan, nag-lead po siya. Siya po ay naging leader. Kaya minsan sa buhay natin, doon po sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay, doon tayo itinuturuan ng Diyos. Doon tayo hinuhubog ng Diyos para mas lalong maging matatag ang ating pananampalataya. Yun ang nakikita ko, mga kapatid. Kaya tingnan nyo po, yung mga taong successful na lang, di po ba na alam natin, yan sila Manny Pacquiao, yung mga tao, mga kapatid, even sila LeBron James, mga sikat po yan, mga kapatid, tanggalin po muna natin yung spirituality, ano? Pero pag tinignan po ninyo, galing po sila sa baba. Ano po, LeBron, walang ama, iniwan po siya ng kanyang ama. Ganon din si Manny Pacquiao. Ang hindi nila alam, mga kapatid, kung sila lang talaga ay magigipong mapagbantay doon po sa nangyayari sa kanilang buhay o nangyari sa kanilang buhay, tama yung salita ng Diyos eh. Mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sabi ano? Kaya itong si Jephthah, mga kapatid, became their leader and gained a reputation as a mighty warrior. Judges 11 verse 3. Mahirun po kasi siya, mga kapatid, na tapang dahil po sa pinagdaanan niya at hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, yung nangangailangan sila ng leader, mga minamahal, to fight the Ammonites, wala po silang ibang naisip, kundi ang kanilang ipinatapon na si Jephthah upang siyang makipagbaka. Yan po ay dahil sa kalooban po ng ating mahal na Panginoon. So nakita ko po yung pagtawag ng Diyos sa kanya. A call to leadership. Mga kapatid, when the Ammonites threatened Israel, the elders of Gilead sought out Jephthah to lead them in battle.
Yung kanilang itinakwil, yung pala ang kanilang kailangan. Pero bagamat siya po, yung una, reluctant po siya, dahil nga po sa previous rejection na kanyang naranasan. Kaya kung nakakaranas po tayo previously, mga kapatid, mga nakaraang hindi magagandang experiences, na-reject ka, nag-fail ka, hindi dapat mga kapatid, yun ang maging dahilan upang hindi tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hindi dapat maging dahilan yan sa ating pong panghihina, sa ating pananampalataya sa Diyos. But finally, Jephthah agreed to lead them on the condition that he would be made their leader if victorious, mga kapatid. Kung magtagumpay, ang sabi ni Jephthah, ako ang magiging hari ninyo. Pero nakita ko kasi yung attitude ni Jephthah, mga kapatid, sapagkat yung unang move niya sa mga Ammonites ay negotiation. Nakapag-negotiate siya, mga kapatid, sa mga Ammonites, pero nung mangyari mga minamahal, nag-fail ang negotiations, mga kapatid, yun. Mga kapatid, nagkaroon ng labanan, and praise be unto the Lord, binigyan po ng tagumpay ng Diyos ang tao pong, ang leader po na ito na si Jephthah. Yan po ay mababasa natin sa Judges chapter 11, 12 to 33. Pero, ang isa pa po doon na nakita ko, yung kanyang naging promise sa Panginoon. Ito marahil, para sa akin hindi marahil. Ito yung talagang pinakadahilan kung bakit ang pangalan niya ay nakasulat sa Heroes of Faith. Mga kapatid, nakitaan ko si Jephthah ng tinatawag na sacrificial vow. Jephthah, mga kapatid, is mentioned in Hebrews 11 because of his sacrificial vow. Bago po ang battle kasi sa mga Ammonites, he made a vow to the Lord, promising to offer, as a burnt offering, whatever came out of his house to meet him upon his return. Sabi ni Jephthah, pag nanalo kami, pagbalik ko sa aking bahay, kung sino man ang unang lumabas, Panginoon, papatayin ko at i-offer ko sa iyo. Hallelujah. Ito po ang pangyayari. Judges 11:30 to 32, and Jephthah made a vow to the Lord. He said, if you give me victory over the Ammonites, I will give to the Lord whatever comes out of my house to meet me when I return in triumph. I will sacrifice it as a burnt offering. Alam naman natin, pag nagsakripisyo katulad ni Isaac, ay talagang papatayin at iaalay. So Jephthah led his army against the Ammonites, and the Lord gave him victory. So, nakita ko dito, mga kapatid, na talagang hindi madali yon. Matapos na magtagumpay si Jephthah, may malaking hamon sa kanya. Dahil may pangako siya. Mayroon siyang panata sa Diyos. Pag uwi ko ng bahay, Panginoon, pag nagtagumpay kami sa mga Ammonita, sino mang sumalubong sa akin, iaalay ko sa iyo. Ang tanong, kung sakasakali bang lumabas doon sa bahay na yon ay mahal niya sa buhay, kaya niya pa rin bang ialay sa Diyos? Kaya niya ba itong patayin upang ialay sa Diyos? Mga kapatid, nakakalungkot. Pero dito napakita ni Jephthah ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang unang sumalubong sa kanya ay ang kaisa-isa niyang anak na babae. Maraming mananampalataya na laging nagpipray na mabigyan ng trabaho para makatulong sa church, para patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Bigyan mo lang ako, Panginoon, ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo. Subalit nang makuha na, mga kapatid, makapagtrabaho na, ultimong pagsimbang linggo, mga kapatid, ay hindi na magawa. Mga kapatid, malalim ang pananampalataya ni Jephthah, sapagkat nakita ko ang malaking halimbawa ng tunay na sakripisyo sa ngalan ng pananampalataya sa Diyos sa buhay ni Jephthah. Mga kapatid, sa Judges chapter 11 verse 34, sabi ng Bible, nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin dahil victory.
Alam nila mga kapatid, victorious sila. Triumphant mga kapatid. Sumasayaw ang kanyang kaisa-isang babaeng anak. Pero ang hindi alam ng anak na mayroong vow, mga kapatid, si Jephthah, na kung sino ang sasalubong sa kanya, ipapatayin niya at ihahandog sa Diyos. Mga kapatid, ang kaisa-isang anak na ito, mga minamahal ni Jephthah, hallelujah, ang siyang sumalubong sa kanya. Yan sabi ng Bible, ang makita ni Jephthah, mga kapatid, ang kanyang kaisa-isang anak na babae, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi. Iyakap niya ang kanyang anak, anak ko, kay bigat ng bagay nitong ginawa mo sa ngayon sa akin. Sapagkat hindi niya expected na yun ang unang lalabas, unang sasalubong sa kanya. May panata ako kay Yahweh at hindi ko na mababawi pa ito. Mga kapatid, hindi po siya nagbigay ng anumang dahilan. Hallelujah, sapagkat alam niya, mga kapatid, na mas kapangyarihan ng Diyos, mas mahalaga mga kapatid, ang Diyos sa kanyang buhay. Wala po siyang kaibahan kay Abraham na kahit kaisa-isang anak ay kaya niyang ialay sa Diyos sapagkat alam niya mga kapatid na ang may bigay ng lahat ng bagay ang Diyos maging ang kanyang buhay. Mga kapatid, ako rin po ay humanga doon sa sagot ng kanyang kaisa-isang anak. Maaari mga kapatid yung kanyang anak kung sabihin niyo ni Jephthah, Ama, bakit naman? Anak mo ko, kaisa-isang anak mo ko. Pero in verse 36, mga kapatid, ganito ang sinabi ng Biblia. Sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon, sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Maging ang kanyang anak, mga kapatid, ay nandoon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi nga lamang parang maganda, mga kapatid, na pakinggan ang istorya. Pero sa ngalan ng lalim ng pananampalataya, kaya mo bang i-give up ang lahat para lamang sa Diyos? Hallelujah. Ito ang nakita ko mga kapatid sa buhay ni Jephthah. Dahil nakita ko na kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Diyos, kung tayo po ay totoong may pananampalataya sa Kanya, gagawin natin ang anumang pangako na ginawa po natin para sa Kanya dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya si Jephthah, mga kapatid, nakita ko ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Biblia, namatay ang dalagang anak ni Jephthah na isang berhen. Kaya mula noon, naging kaugalian na sa Israel. Pero hindi basta-basta nakalimutan, mga kapatid, ang pangyayaring yon. Sa Judges chapter 11 verse 40, sabi po diyan, taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa o ipinagluluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah. Nandoon pa rin ang parangal. Hallelujah. Kaya nakakalungkot, may mga Kristiyano na mag-fail lang sa isang bagay, parang mawawala na ng pag-asa. Para nang liit ako, mga kapatid, sa pananampalatayang ito ni Jephthah. Pero sabi ko, Lord, give me that courage that you have given kay Jephthah. Yes, Lord. Kaya kung titingnan natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay kinakailangan po talaga ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Subalit, may paalala din ang Panginoon. Kung maalala po ninyo, sa aklat ng mga ngaral, ang sinabi rin ng Haring Solomon, kung tayo po ay mangako, huwag pabigla-bigla. Sapagkat kapag nangako ka, ay kinakailangan mong tuparin. Yan, napakahirap mga kapatid, yung basta ka na lang nagsasalita. Dapat matutunan mo ring makita, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagpipigil, yung sobra, mga kapatid, na excitement. Dapat po talaga makita mo rin na ang lahat ng bagay ay isinasaayos at itinatama din naman. Hallelujah. Talaga pong nakita ko na malalagay talaga ang pangalan ni Jephthah sa Faith's Hall of Fame because of what he did. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Hindi man siya kilala, mga kapatid, lagi hindi nabibigyan ng halimbawa, mga kapatid, pero nakita ko, mga kapatid, ang lalim ng kanyang pananampalataya. Yun nga lamang, mga kapatid, hindi siya naging maingat din sa kanyang mga pananalita. Kaya nga, yung mga nagpapatotoo minsan sa pulpito na masyadong bold, mga kapatid, mag-ingat din po tayo doon sapagkat baka sukatin ng Diyos ang ating pananampalataya sa mga sinasabi natin sa unahan. Hindi po ba, mga kapatid? So, ang pangalawa, mga minamahal, si David. Kilalang kilala na natin ito at hindi ko na ito masyado pang i-discuss, mga kapatid. We all know that David was anointed as the second king of Israel and he demonstrated faith in God's promise. Ang para sa aking notable acts of faith na ipinakita, mga kapatid, ni David, ay yung makonfront niya o harapin niya, mga kapatid, si Goliath. We all know na pag sinabi natin Goliath, it symbolizes big problems. Diba? Pag sinabing Goliath, malaking pagsubok, malaki, mga kapatid, na hadlang. So ano po, mga kapatid, ang nangyari? Hallelujah. Bagamat alam na natin, bigyan ko pa rin kayo, mga kapatid, hallelujah, ng ilang mga puntos. David demonstrated faith by defeating Goliath. Kaya nga tingnan po natin na sa paglilingkod ni David, hindi niya lang, mga minamahal, pinagsabihan si Goliath ng kanyang pananampalataya, kundi pinatumba niya talaga at hindi lang natumba, pinugutan niya pa ng ulo. Hallelujah. Nakita natin, mga kapatid, yung kanyang faith sa Lord, mga kapatid. Kung makikita natin, sabi ni David sa 17 verse 45, hallelujah, sabi niya, mga minamahal, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Grabe yung faith, mga kapatid, ni David. David said, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Grabe yung faith ni David. And take note na si David ay young people pa lamang that time. Young shepherd po siya. At hindi lamang po yan. Nung makilala ko si David, sabi ko, Lord, grabe ang tapang ng batang ito. Ang totoo niyan, hindi naman talaga siya ang pinili. Hindi po siya ang pinili para lumaban kay Goliath. Please listen. David volunteered. David volunteered to fight the giant Goliath. Habang ang mga Israelitang mga armies, mga kapatid, were so frightened, mga kapatid. Isipin nyo yan, walang gustong lumaban. At sabi ni David, Ako ang lalaban kay Goliath. Ay ng Diyos. Mga minamahal, yun po ay expression ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah! Declaring that the Lord, who had delivered him from the paw of the lion and the bear, would also deliver him from Goliath. Grabe talaga, mga kapatid. Pag minuni-muni mo, mga kapatid, itong buhay ni David, nakaka-encourage po talaga na sa kabila ng kanyang kabataan, nag-volunteer siya para labanan ang napakalaking taong si Goliath. Why? Because of God. Dahil sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nawa, makita po natin na wala, mga kapatid, na po pwedeng humadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasing laki man yan ni Goliath, mga kapatid. Maliit man ang tingin natin sa ating sarili, pag ang Diyos ay nasa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to the living God. Kaya nga, humahanga po ako sa mga leaders na talagang nagvo-volunteer. Sino ang sasama sa Bible study? Pastor, sama po ako. Uri ng Diyos. Yung hindi ka na laging, ikaw na, tinutulak ka pa. Ay, minsan ang tagal mo ng mananampalataya.
Minsan takot ka pa rin. Aba, nais ng Lord na ipakita nating lahat na mayroon po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Glory to Jesus. Mga kapatid, sa 1 Samuel 17:45, as I have said, maliwanag po, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ginamit ng Panginoon, o ginamit ni David ang pangalan ng Panginoon para magtagumpay siya. And what a privilege sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga Christians, sapagkat nakilala natin ang pangalan ng Diyos. There's power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Panginoon. That in the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Labi mga kapatid. Bagamat lagi na po natin naririnig ang story na ito ni David, pero nakaka-bless lang mga kapatid. Dahil hindi po pala tayo dapat matakot sa anumang mga problema na dumarating sa ating buhay. Kahit bata po, alam ng Diyos. Hallelujah. Na kaya niyang papagtagumpayin itong batang si David. Dahil siya naman po talaga ang nagbibigay ng tagumpay, di po ba? Kaya ang story po ni David, kilalang kilala. Kahit sa Sunday school, wala sigurong mga bata sa mga Sunday school teachers po natin. Siguro, pag sinabi niyo sino ang pumatay kay Goliath, kilala nila si David. Hallelujah. Pero paminsan, tayo po ay malimit na gumive up. Mawala ng pag-asa. Mahirap po yun. Baka hindi po maisulat ang pangalan natin. Hindi po ba? Kaya mga minamahal, nakaka-encourage po talaga. Ang nakita ko sa buhay ni David is yung trust sa kapangyarihan ng Panginoon. David teaches us to trust in God's power. Ang totoo niyan, yung story, alam naman po ninyo, nag-refuse, kumbaga, David refused to wear King Saul's armor. Di ba, pinapasuot pa nga yung gamit ni Haring Saul sa kanya. Dahil, alam ni Haring Saul na kailangan niya yon, yung mga kasuutang pandigma. Pero mas pinili niya pa yung kanyang sling. Dahil yun ang kanyang ginagamit. Doon niya nakita na kasama niya ang Panginoon. Kaya may mga leon man yan, may bear man yan, mga kapatid, oso man yan. Kaya niyang patayin. Talagang experience yun ni David. So sabi niya, hindi, pabigat lang sa akin. Kaya nakita ko talaga yung sobrang pagtitiwala ni David. David trusted that God would guide his actions and give him victory. Kaya nga mga kapatid, nung sabi niya, hindi ko kailangan yan. Ang ginamit niya yung kanya pong karanasan sa Panginoon, na alam niyang hindi siya pinabayaan ng Diyos. At mga kapatid, kung makikita po natin sa story, hallelujah, ipinakita ng Biblia na talagang nagtagumpay si David. With a single stone, isa lang yan. 5 mga kapatid ang pinili niya, ang makikinis na bato, pero isa lang pala ang para kay Goliath. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Di ba pag tinignan po ninyo, ang sabi ng Bible, na pumulot si David ng 5. Pero parang sinabi ng Lord, sobra na yan. Isa lang, kaya nang pumatay na isang Goliath. Pagkasama natin ang Panginoon. David struck Goliath on the forehead. Bumagsak si Goliath, mga kapatid. At nung bumagsak, mga minamahal, kinuha pa ni David ang kanyang sariling sword para pugutan po siya ng ulo. That was a miraculous victory because of the power of God. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos,
makaranas man tayo ng malalaking pagsubok, si David po ay isa sa magandang halimbawa na kung ang Diyos ay kasama natin, magtatagumpay tayo sa laban. David's faith in God during this encounter is a powerful example of how trust in the Lord can lead to extraordinary outcomes, even in the face of seemingly insurmountable challenges. Totoo po yan. Minsan, ang tingin natin sa ating sarili, walang magagawa kahit Kristiyano na tayo. Maliit man tayo sa paningin ng ibang tao, sa anumang aspekto ng buhay po na ito. Tandaan po natin na kaya nating magpabagsak ng anumang malalaking pagsubok na dumarating sa ating buhay kung magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Salamat po sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni David. And lastly, si Samuel. Mga kapatid. Samuel, mga kapatid, siya po yung last, but not the least, mga minamahal na nabanggit sa Book of Hebrews chapter 11. Ano po ang notable act of faith na nakita po natin sa buhay ni Samuel? Yun po ay walang iba yung kanyang pakikinig sa tinig ng Diyos. Napakalaga po ng isang mananampalataya ay marunong makinig sa boses ng Panginoon. Marami po mga kapatid sa panahong ito ang nagagandahan pa rin sa boses ng mundo. Malimit pa rin makinig sa mga boses ng mga tao na kahit mali ang kanilang mga prinsipyo sa buhay dahil masaya, dahil mga kapatid nakakapangiti pa rin, kumbaga, nasisiyahan ka. Pero yung bang kasiyahan na yon ay nagdudulot ng kabanalan? You know, dapat mapagbantay din po tayo sa lahat ng napapakinggan po natin. Samuel was called by God as a prophet. Like David, bata pa rin po siya nang tawagin siya ng Panginoon. Sa lahat po ng mga bata dyan na tinawag ng Panginoon. God bless you! Hallelujah! At a very young age, mga kapatid, tinawag na po siya ng Panginoon. Hallelujah! To be a prophet. At Samuel demonstrated faith by anointing Saul and David as kings. Siya po ang nag-anoint, nagbasbas sa unang hari ng Israel na si Saul, at siya rin mga kapatid ang nagbasbas para kay David na siyang pumalit kay Saul. Hallelujah! Hindi madali mga kapatid ang ginawa na ito ni Samuel dahil ang pagbasbas po ay isa pong kumbaga, very, very holy action para maibigay sa isang tao, mga kapatid, ang anointing. Napakahalaga po yan. So, kung makikita natin, mayroon po, mga kapatid, nakita ang Diyos sa buhay ni Samuel. Ginamit siya ng Diyos dahil nakita siya ng Panginoon na mayroong malalim na pananampalataya at nakikinig sa tinig ng Panginoon. Hallelujah. In 1 Samuel 3:19, sabi po dyan, the Lord was with Samuel as he grew up. Look at this verse. The Lord was with Samuel as he grew up. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh. Nakaka-bless mga kapatid. Kumusta ang pananampalataya natin? Habang po tayo ba'y tumatagal sa ating pananampalataya, patuloy ba nating nararanasan ang patnubay ng Diyos? Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Bakit ganoon, Pastor? Dahil malapit sa Diyos si Samuel. Ano po ang effect nito? Ang sabi ng Bible at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Talaga nga namang isang propeta. Hindi po siya, mga kapatid, yung mga katulad ng mga tao, mga minamahal, na nagkukunwaring propeta, na siya ang may-ari ng mundo, na kaya niya, mga kapatid, na patigilin. Hallelujah! O tanggalin, mga kapatid, ang buhay ng may buhay. Kaya niya magpatigil ng lindol. Hallelujah!
Hindi ganon si Samuel, mga kapatid. Kung nagsasalita siya in accordance to the will of the Lord, at kung yan man, mga kapatid, ay sinasabi niya, alam niya na yan ay galing sa Panginoon, ang sabi ng Bible, nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya dahil pinapatnubayan siya ng ating Diyos. Surely, he was a prophet. Glory to the living God. At ito po yung istorya ni Samuel. Nakita ko that itong bata po na ito na tinawag ng Panginoon teaches us how important is hearing and obeying God's voice. Napakahalaga yan, mga kapatid. Kahit tayo ngayong mga mananampalataya, talagang dapat marunong tayong makinig sa tinig ng ating mahal na Panginoon. At marami pong ginagamit ang Diyos, hallelujah, sa iglesia upang mapakinggan natin ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong Bible study, mga kapatid. Mayroon tayong mga minamahal na mga special services. Mayroon tayong, mga kapatid, na Sunday worship, Sunday school, mga minamahal. Hallelujah! Ang mga salita ng ating Panginoon ay ipinahahayag. Dapat matuto tayo makinig ng mabuti sa mensahe ng ating mahal na Panginoon. At hindi lamang yan, dapat ring matuto tayo na magbasa ng salita ng ating Diyos na buhay upang patuloy din natin makita ang kalooban ng ating Panginoon habang tayo naglilingkod sa Diyos. Nung bata pa po siya, mga kapatid, Samuel was dedicated to the Lord by his mother, Hannah. Napakaganda rin po pala kasi ang ginawa ng kanyang ina sa lahat po ng mga nanay na nagnanais ng kabutihan ng kanyang mga anak, na dinadala ang kanyang anak sa iglesia kahit minsan mahirap. Oh, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Ito pong si Hannah, mga kapatid, hallelujah, ang unang ginawa niya sa Panginoon ay inalay niya itong si Samuel bilang pagtugon sa kalooban ng ating Panginoon sa panahon ng isang saserdote na si Eli, mga kapatid. At mula noon, mga kapatid, totoo ang nangyari. Si Samuel, mga kapatid, ay nagi mga minamahal na isang alaga ni Eli na isang saserdote. Tumira siya, mga kapatid, sa bahay ng isang propeta ng Diyos. And one night, God called Samuel. Nung una, he did not recognize the voice of the Lord. Pero mga kapatid, ang nakita ko doon, if you're going to read the Bible, ang unang pinuntahan niya si Eli. Grabe po talaga ang kanyang pagiging spiritual. Dahil alam niya, mga kapatid, itong saserdote po na ito ay ginagamit ng Panginoon. Una kaagad, pumunta siya kay Eli. May tumatawag sa akin. 3 beses niya napakinggan ang pagtawag ng Diyos nung siya po ay nasa kabataan pa lamang. Ito po ay isang napakagandang halimbawa. Dahil nang tawagin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng Diyos, as I have said, pinuntahan niya ang punong saserdote at hukom noon na si Eli. Dahil sa mataas ang pagtingin niya sa lingkod ng Panginoon, doon po siya pumunta. At ito po, sa pangatlong pagkakataon, mga kapatid, ang sabi po dyan, mga minamahal, a third time the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. May mga ginagamit po talaga ang Diyos para, mga kapatid, ma-validate ang calling ng Panginoon sa buhay mo. Marami kasing tinatawag na ang Diyos pero ayaw pa rin. Verse 9, so Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" Tingnan niyo yung advice ng isang saserdote. Napaka-spiritual. Hallelujah. Kung marinig mo sa muli ang tinig na iyon, sabihin mo, "Narito ako, Panginoon, makikinig sa iyo." So Samuel went and lay down in his place. Verse 10, the Lord came
the Lord came and stood there calling as the other times, Samuel, Samuel. Sabi po. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. Grabe. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Napakaganda. No? Yung acknowledgement ng isang bata na sumusunod sa isang lingkod ng Diyos na si Eli, ay nadala niya, mga kapatid, ng sabihan siya na ang Diyos marahil ang tumatawag sa iyo. Grabe, mga kapatid, yung expression ng kanyang faith. Speak, Lord, for your servant is listening. Nakaka-bless, mga minamahal. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, napakahalaga, mga minamahal, ang willingness to listen to the voice of the Lord. Panginoon, magsalita po kayo sa akin sapagkat makikinig ako na iyong lingkod. So Samuel's life is a powerful example of faithfulness and obedience to God's call. Ano man mga challenges na nararanasan po natin sa ating mga buhay, itong si Samuel ay nagpapakita rin po ng isang magandang halimbawa na nagsasalita ang Panginoon. At alam po ninyo, fast forward tayo. Dahil sa kanya, mga kapatid, na pakikinig sa Panginoon, siya po ay ginawang isang propeta ng Diyos. At ang dalawang hari ng Israel ay kanyang pinaspasan. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang mga tao pong itong nabanggit sa Book of Hebrews ay halimbawa na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Na ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Mga kapatid, silang lahat ay tao rin na katulad natin. Pero nakagawa sila ng mga bagay na hindi lamang simple, kundi isang bagay na makikitaan po natin ng malalim na pananampalataya dahil sa tagumpay na kanilang nakamtan sa tulong ng Diyos. Kaya mga minamahal, in my conclusion, the names mentioned in the heroes of faith demonstrated confidence in God through their actions and obedience. Nawa, hindi man natin nakikitang nakasulat ang ating pangalan sa ngayon, literally sa Biblia. Subalit, tandaan po natin mga kapatid, na lahat ng ating ginagawa ayon sa ating tamang pananampalataya sa Diyos ay kailanman ay hindi mawawala ng kabuluhan. Tandaan po natin, ang sarap mabasa sa Bible, mga kapatid, na nakasulat ang mga pangalan nila. Pero, kung tayo rin ay mamumuhay sa tamang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, isusulat ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Someday, lahat ng nabanggit na pangalan pong ito, makikita natin doon sa buhay na walang hanggan kung tayo rin ay magkakaroon ng pananampalataya na gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Tarapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Let us continue serving our Lord Jesus Christ, demonstrating faith in our lives by trusting and obeying God faithfully. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon, na kung tayo po ay patuloy na mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isusulat niya ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Oh, sa lahat mga kapatid na mga kapatiran, congratulations in advance. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. With that, to God be the highest glory. Tatayo po tayong lahat. O dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa salitang nahayag ngayong gabi. Maraming salamat, Lord, sa muli sa pagtuturo mo sa amin tungkol sa mga pananampalataya ng mga tao, O God, na nakasulat ang pangalan sa aklat ng Hebreo. Panginoon, salamat sa kanilang mga halimbawa. Now, O Diyos, patuloy po namin na makita ang kahalagahan
ng pananampalatayang merong kalakip na gawa. Panginoon, pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng nanood, nakapakinig ng iyong mga salita. Lord, please provide the needs of your people. Lahat, Panginoon, ng mga nangangailangan, bigyan mo, O Diyos. Lahat, O God, na mayroong sakit, karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Lahat na nanghihina, bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan. Special mention, O God, ang kagalingan ng aming Pastora Daisy. Salamat po, Panginoon, sa iyo, O God, na assurance. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo sa aming mga buhay. Lord, ikaw po ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! At ganun din, O God, dinadalangin rin namin, Panginoon, ang mga activities na paparating, Panginoon. Lalo tigit, O God, ngayong Saturday, ang concert, O God, ng Laguna Church, ng worship team. Pagpalain mo na po, Panginoon. Salamat, O God, sa mga mensahe ng awitin. Nawa ito'y maging pagpapala sa lahat ng mga makikinig, manunood, Panginoon. At ganun din, O Diyos, ang National Online Youth Fellowship. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo na rin po itong pagpalain at yan, Panginoon, ng katagumpayan. At ang lahat ng mga kabataan ay patuloy mo rin, Panginoon, bigyan ng kalakasan upang magamit mo sila sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong kaharian. Lord, salamat sa mensahe na, Panginoon, ay bibigay ng aming kapatid ni si Brother Chris Cleopas. Salamat po, O God, sa iyo, Panginoong Basbas. Purihin ka po, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ng lahat. Hallelujah, sapagkat alam namin ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Lord, ganun din ang kaarawan, Panginoon, ng aming Pastor Tix Boy sa Laguna. I-bless mo po siya, anuman ang kanyang hangarin sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo, Diyos, ayon sa iyong pangako. Pagpalain mo, O God, ang kanyang ministry at ang kanyang family. Lord, salamat sa iyong masaganang pagbiyaya. Bless CCFM and also the other upcoming activities. Be with us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, nais ko lamang po na ipaalala sa lahat po ng pastors, Sunday school teachers, officers, board members, and national youth officers. Mga kapatid, hallelujah, ay magkakaroon po ng meeting sa Sunday at 8 p.m. Via Zoom po ito, mga kapatid. Maraming salamat. Let us continue to support, hallelujah, our online services.